everyone! Magandang araw sa inyong lahat and welcome back dito sa ating channel. Andito na naman ang inyong nag-iisang Mama Mia para sa panibagong kwento na ating ihahandog sa ating mga listeners for today's video. Oh, listeners and viewers pala. Kung meron namang pinagmamasdan yung pagmumukha ko dyan. Anyways, it's Monday, it's another day, another week, and another story. And nandito na po ang hinihintay ninyong lahat, ang nakakakilig pero may pagkabastos na storya. Yes, meron pong SPG ang ating kwento ngayon. Kaya kung meron kayong mga anak dyan, pakihinaan yun na itong inyong pinapanood o pinakikinggan, mag-headphone kayo o di kaya mamaya na kayo manood at makinig kapag mag-isa na lang kayo. Charot lang. Anyways, bago ang lahat, nais ko muna mag-thank you sa ating mga solid supporters, mga commentators, and sa lahat po ng nakapag-subscribe na sa atin. Maraming salamat. Para rin akong si Alden Richards dito at si Catherine Bernardo na umabot na ng 1 billion pesos. Grabe naman yan, no? Pero anyways, hi kay RD Edria, maraming salamat sa pakikinig. Hello rin kay Puriza Carlos, thank you so much. Kay Marlene Vargas, Honey Bunch, Sugar Pop, tama ba? Neriza Kiezo, maraming salamat. Mylene Sabalo, Princesita Miralles, Grisela Gitan from Saudi Arabia, Lovely Backhound. Ayan, maraming salamat sa pakikinig. Mary Joy Alpido, hello rin kay Jusel Gacho, Nicole Nicolano, maraming salamat all the way from Kuwait. Hello rin kay Daguplo Evelyn, maraming salamat sa pakikinig. Era Duha Qatar, kay Liza Chin, maraming thank you. Hello rin kay Them Cruden Sisters, maraming salamat. Lily Wingin, hello rin kay Yuki Viel, maraming salamat. Lucky Ace Brands, and sa lahat po ng ating mga tagapakinig, thank you so much sa inyong walang sawang pagsuporta. Huwag na nating patagalin pa dahil ang ating kwento medyo mahaba pero napaka worth it naman. Promise. Yan ang may papromise ko sa inyo. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Maraming mga sorpresa ang naghihintay sa ating buhay. Yung iba, mga sorpresang ating lubos-lubos na ikakatuwa. Pero yung iba naman ay mga sorpresang hindi man nakakatuwa. Pero meron naman tayong mga natutunan na pwede nating dalhin hanggang sa ating kamatayan. Dear Mama Mia, hello po sa lahat ng magaganda't gwapo na tagapakinig at tagapanood nitong iyong YouTube channel. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Joanne. Medyo masarap daw ang aking pisikal na kaanyuan kung ang iba ang ating pakikinggan. Gusto ko lang pong i-share itong kwento ko. Hindi pa matagal mula nung nakudiskubre ko po itong iyong channel, Mama Mia. Ito po ay sa pamamagitan ng aking pinsan na siya ring nag-udyok sa akin na magsulat at mag-share ng sarili kong kwento dahil alam daw niyang lubos itong kaaaliwan at magugustuhan ng iyong audience. Mama Mia, noon nung bata-bata pa ako ay masasabi kong napakarami ko pong naging boyfriend. Hindi naman po sa pagmamayabang pero marami po talagang mga nagpapapansing mga lalaki sa akin. Puppy love lang lahat ng yun. Para bang lumilipas lang sa paglipas ng panahon. Love letter pa nga ang labis-labis kong natatanggap noon tuwing Valentine's Day. Yung iba naman, Mama Mia, ay laging pumupunta sa bahay namin. Nagtatanong sa mama at papa ko ng kung ano-ano pero ang mga mata naman ay sa akin nakatuon. Meron naman yung iba na pinapadaan sa aking mga pinsan o di kaya naman ay mga kaklasiko. Lalo na yung mga lalaki talaga na nagbibigay ng notes o love letters. Agad-agad itong binabawi ng mga classmates ko at sila naman ang tigabasa tapos tigakilig at tigasigaw at hiyaw. Ganon ang mga the moves ng mga lalaki sa akin noon. Ang sabi nga ng tita ko ay maganda raw ako.
Bata pa lamang daw ako ay nakitaan na daw nila ako ng kakaibang ganda. Pero ang sabi naman ng mama ko ay hindi raw ako kagandahan kaya wag daw akong feeling. Ewan ko kung sino ba ang nagsasabi sa kanila ng totoo. Pero kung pagbabasihan natin yung mga admirers ko mula elementarya hanggang high school, ay masasabi kong nagsasabi nga siguro ng totoo ang tita ko sa akin. At yung mama ko, ayaw lang niyang lumaki ang ulo ko kaya sinasabi niya sa akin na hindi naman ako kagandahan. Nung nag-college na ako ay meron po akong naging boyfriend. Umabot po kami ng 2 taon, pero nung graduate na po siya ay nakakita siya ng iba dun sa kanyang trabaho. Malayo na kasi ang pinagtatrabahuan niya, Mama Mia, at syempre dun na mas marami ang oras niya at dun din siguro na-develop siya sa kanyang coworker. So in short, ako yung iniwanan at pinagpalit. Hindi pala ibig sabihin na kapag maganda ka, hindi ka na ipagpapalit sa iba. Ipagpapalit ka pa rin sa mga malalanding malapit. Simula noon ay matagal pa bago ako nagkaroon ulit ng boyfriend. Nung nagkaroon ako ng boyfriend, Mama Mia, ay LDR din kami, o long distance relationship. Tumagal naman ang relasyon namin pero ito siguro ay dahil hindi kami masyadong nagkikita. Paminsan-minsan lamang kami nagkikita ng personal kaya wala kaming masyadong naging koneksyon at wala kaming masyadong pinag-aawayan o ng kung ano paman. Kaya siguro tumagal. Mabibilang lamang ang mga araw na magkasama kaming dalawa. Tumagal kami, Mama Mia. Pero nung magkasama na kami, ewan ko. Hindi nga siguro talaga magaling akong makisama. Kaya nga, iniwanan niya ako. Ewan ko. Siguro, kung titimbangin mo ang naging relasyon namin, kahit na napakatagal nun, ay hindi pa yun magdadalawang kilo sa timbangan. Akala ko siya na pero hindi pa pala. Hanggang sa naghiwalay na lang din kami dahil nakahanap siya ng iba. For the second time around, pinagpalit ako sa malapit. Nakakasad. Kahit na hindi kami masyadong nagkikita ay masakit na masakit pa rin sa akin ang aming paghihiwalay. Inisip ko kasi noon, Mama Mia, na siya na nga ang lalaking itinadhana ng kapalaran na makasama ko habang buhay. Sobra-sobrang pag-iyak ko noon. Halos araw at gabi, wala akong ibang ginagawa kundi mag-emote at umiyak ng dahil sa kanya. Hindi madali ang hiwalayan at lalong hindi madali ang ipagpalit ka sa iba. So ayun na nga, hindi na ako pumasok pa sa pakikipagrelasyon. Nakakapagod ng masaktan, Mama Mia. 3 taon ang inabot ng pagiging single ko. Siguro kung meron pang pa-contest kung sino ang pinaka walang dilig, sino ang pinaka-dry na babae, siguradong panalong-panalo na ako sa mga kaidaran ko. Akala ko talaga, Mama Mia, ay forever na akong magiging tigang. But one day, everything changed nung merong umatake sa akin. Hindi naman po sa malandi akong babae, pero meron po akong kalandiang itinatago. O yaminin natin, lahat naman siguro tayo ay merong ganon. Mama Mia, 1 taon ay umuwi ako sa amin dahil fiesta. Kahit na wala ng disco noon o wala ng kung anumang maraming pagkakaabalahan ng tao dahil wala nang mag-enjoy ay umuwi pa rin ako sa amin. Matagal-tagal na kasi akong hindi nakauwi sa probinsya namin noon. Meron pong binyag dun sa aming kapitbahay at kinuha po akong ninang kaya napilitan po akong umuwi. Pinsan ko kasi yung mama ng bata at kinukuha niya akong ninang para daw sa susunod ako naman ang mag-aasawa. Ako naman ang magkakaanak. Oh my goodness, karelasyon nga wala ako. Karelasyon nga hindi tumatagal at pinagpapalit ako sa iba, asawa pa kaya. So ayun, Mama Mia, hindi ko po in-expect na sa binyag pala na yun ay meron palang isang gwapong bisita.
Mga kabrad po ng asawa ng pinsan ko. Yes, Mama Mia. Mga men in uniform po sila. Tapos, yung gwapo ay panay ang tingin ng tingin sa akin. Ewan ko kung feeling lang ba ako talaga o talagang ganun ang pakiramdam ko dahil yun ang nakikita ko. Mama Mia, kahit na anong iwas ko, kahit na saan ako pumwesto, ay dun talaga napapabaling ang kanyang paningin. Kaya ayun, nasigurado ko nang ako talaga ang sinusundan ng kanyang mga mata. Ito kasing galing po tayo ng syudad, kapag umuuwi tayo dun sa atin sa bukid ay para bang nagugulat ang ating mga kapitbahay. Lagi nilang sinasabi na mas gumanda ka raw ako, mas kuminis, mas pumuti. So ngayon natapos na ang kainan at dun na lang din ako sa table kung nasaan yung pinsan ko at iba ko pang mga kakilalang babae at nag-uusap-usap kami. Noong biglang lumapit yung asawa ng pinsan ko at sinabihan niya ako na meron daw gustong magpakilala sa akin. Nako, uso pa pala yung ganon. Akala ko kasi tulad sa syudad, Mama Mia, ay diretso na, wala nang pakipakilala. So ako kasi medyo takot din naman ako ng konti sa mga lalaki. Konti lang ha. Kasi ayoko na talagang makipagkilala at ayoko nang humantong sa isa na naman pong broken heart. Hindi agad ako tumayo. Ngumiti lamang ako at nilingon ko yung table na sinasabi ng asawa ng pinsan ko na may gustong magpakilala. At ayun na nga siya. Tingin siya ng tingin sa akin at nung nakita niyang tumingin ako ay ngumiti siya. Yes, ang gwapo niya. Tall, dark, and handsome. Mama Mia, ewan ko kung panahon na ba para buksan ko muli ang mga hita ko, ang puso ko. Humihingi ako noon ng sign kay Lord. Tumayo siya at bigla siyang lumapit dun sa table namin. Ako naman ay hindi talaga mapakali at hindi nga ako makagalaw sa aking kinauupuan. Agad siyang humila ng isang upuan at umupo sa aking harapan. Hi miss, sabi niya na parang ikinanginig ko ang boses na yon dahil sa takot. Grabe kasi siyang tumingin at tumitig sa akin. Pakiramdam ko ay anumang oras ay kakainin na niya ako. Hello, sabi ko naman. Okay lang ba sa'yo kung umupo ako dito sa harapan mo? Okay lang naman sir. Huwag mo na akong tawaging sir. Ken na lang. Oh, okay, Ken. Hindi talaga ako gumagalaw-galaw noon kahit naggalasgaw akong babae dahil nahihiya ako. Lagi siyang tumitingin sa akin at yung pinsan ko naman ay kindat ng kindat sa akin, Mama Mia, at halata sa mga tingin niya na kinakantsawan niya ako. Nahiya talaga ako nung mga panahon na yon. Nahiya, kinilig, at natakot. Halo-halo ng emosyon. Kaya ayun, dahil nagtatanong siya ay sinasagot ko siya at nag-usap kaming dalawa. Enjoy din naman pala siyang kausap hanggang sa hiningi na niya ang cellphone number ko. Itong si Ken, Mama Mia, ay medyo masarap po kung tutuusin. Gwapo, lalo na kapag ngumingiti. Tapos napakaganda ng kanyang mga mata. At first ay hesitant talaga ako kung ibibigay ko ba sa kanya ang totoo kong cellphone number. Pero binigay ko na lang para matapos na at para wag na rin niyang kulitin ang asawa ng pinsan ko. At dun na nga nagsimula ang lahat sa aming dalawa ni Ken. Lagi na siyang nagtitext sa akin, Mama Mia. Lagi na siyang nag-good morning hanggang sa pinipilit na niya kung magkita raw kaming dalawa para raw gumala at mag-enjoy. Ang dami pa niyang sinasabi. Itong si Ken pala ay single dad. Meron po siyang 6-year-old na baby boy. Nasa kanya ang bata kasi yung babaeng kanyang nabuntisan before ay meron ng pamilya. Pero hindi po kasal yung babae. Nung pagkapanganak daw nung babae ay agad nitong inihatid ang bata sa kanya, Mama Mia, at umalis na ito at bumalik dun sa lugar ng kinakasama niya. Dahil kinukuha na ito ng kanyang kinakasama at meron daw itong ibang mga anak.
Pero single pa rin raw si Sir Ken o si Ken. Kasi nga Mama Mia, hindi raw siya nakakita ng babaeng karapat-dapat sa kanya. Lahat daw ng babaeng minahal niya ay niloko lamang siya. Napakadali lang naman daw maghanap ng babae. Pero ang mga babaeng yun ay napakadali lang daw agawin mula sa kanya. Well, hindi ako basta-bastang naaagaw. Ako nga ang inaagawan eh. Mama Mia, hanggang sa napilit na nga niya kung magkita kaming dalawa. At yung first meeting talaga namin na kaming dalawa lang ay nag-swimming kami at overnight pa talaga yon. Oh, saan mo pa hahanapin yon? Ewan ko kung bakit pumatol ako dun sa request niyang yun. Para bang umatake din yung pagiging kiri o pagiging makatiko. Kasi pumayag akong sumama sa kaniyang mag-swimming at saka overnight pa talaga na kaming dalawa lang. OMG. Pero ang totoo ay matanda na rin naman ako, Mama Mia. Kaya hindi naman rin siguro bawal lang makipag-night swimming kasama ang isang lalaki, lalo't kung pareho naman kaming dalawang walang karelasyon. Hindi naman siguro ako pupuntahan ng mama ko na may bit-bit na pamalo dahil nasa tamang edad na rin naman ako. Actually, medyo lumampas na nga eh. Kaya ayun, tara swimming kaming dalawa as a friend. Mama Mia, sa isang beach resort po kami nagkita. Kumuha siya ng isang room. Pero, kasama lang kaming dalawa sa iisang room noon. Dalawa po ang bed na pwede naman daw idugtong kung gusto ko raw na magkatabi kaming dalawang matulog. Pabiro niya yung sinasabi pero ewan ko ba kung bakit may takot at kilig akong naramdaman. Para kaming magkarelasyon ni Ken noon. Ewan ko ba, parang naninibago ako sa feeling na merong isang lalaking kasama. Matagal-tagal na rin kasi na panahon na wala akong boyfriend. Tapos lagi pa akong sinasabihan ng pinsan ko na isipin ko raw kung tama ba ang ginagawa kong sumama ako kay Ken na mag-night swimming. Pero nung tinanong ko siya, sabi niya, wala naman daw problema dahil ang alam naman daw niya ay single daw talaga itong si Ken. Ewan ko, hindi ko masigurado kung ano ba talaga ang pinsan ko. Disagree ba siya sa plano ko o supportive? Pero nung papalapit na ng papalapit ang araw ng pagkikita namin ni Ken ay yung pinsan ko pa mismo ang pumili ng swimwear para sa akin. O diba? Nagpapanggap lang palang concern eh, supportive din pala. Grabe! Napaka-daring nung swimsuit na binigay niya sa akin. Halos luwa na yung mga dibdib ko doon. Halos labas na rin yung puwetan ko noon, Mama Mia, kasi may pagkatibak style po yung binigay niya sa akin. Pero ewan ko kung bakit mas na-excite ako nung makita ko yon. Pakunwa-kunwari pa ako sa pinsan ko na ayaw ko nung pinili niyang swimsuit. Pero hindi nagtagal, ay yun naman din ang dinala ko. Jo, okay lang ba sa'yo na iisa tayo ng room? Okay lang naman, Ken. Mabuti nga yun eh, para tipid. Kasi baka hindi okay sa'yo kung iisa lang ang kwarto natin. Okay lang. Pero Jo, kung gusto mo akong katabi, pwede naman nating pagtabihin yung dalawang kama. Tumawa na lang ako. Kaya yun, magkasama na kaming dalawa sa iisang kwarto. 4 p.m. nung pumunta ako sa beach resort at sakto namang 5 p.m. Mama Mia ay dun na kami sa harapan ng beach naglakad-lakad. Meron ding swimming pool doon pero mas maganda talaga ang ambience kapag naglalakad ka dun sa may buhanginan tapos nasa harapan mo ang sunset. Napakasarap sa paa nung buhangin. Kaya yun, hapon na nung pumunta kami dahil nga meron pa siyang lakad buong araw. Pagdating namin doon ay hindi kami agad naligo. Tumambay-tambay muna kami sa may baybayin upang magpahangin. Nag-uusap muna kami sa aming mga nakaraan, sa mga masasakit, masasarap at masasaya naming experience sa buhay. Pero Mama Mia,
Noong mga panahon na yon ay talo ako kapag pasarapan po ang ating pinag-uusapan. Kasi wala pa po akong experience noon ng all the way talaga. So ayun, bumalik kami sa room at nag-change na kami ng panligo attire namin. Nagbihis na ako, Mama Mia, nung two-piece na pinili pa talaga sa akin ng pinsan ko. Nag-cover up naman ako pero medyo see-through yung dress na kinover up ko na in-order ko pa talaga sa Orange app. Paglabas ko ng CR ay titig na titig agad sa akin si Ken. Feel ko talaga na parang nag-blush ako nung mga panahon na yon dahil init na ang mukha ko. Napaka-sexy mo naman, parang pang-cover ka ng magazine. Tumawa lang ako bilang kilig at pagkapahiya ng kanyang sinabi. Mama Mia, sabi ko nga hindi dapat ako mahiya. We should be proud, lalo na kung meron naman talaga tayong ikabubuga kahit hindi naman natin kasing sexy si Kylie Versosa. Lahat naman tayo ay may taglay na kagandahan kaya hindi dapat natin yon ikahiya. 6:30 PM nung umorder kami ng makakain at dun kami sa may pool area. Hindi naman masyadong marami ang tao nung araw na yon. Napakaganda din ang resort, Mama Mia. Napakaganda din ang kanilang swimming pool na meron pa talagang chair sa ilalim. Tapos, Mama Mia, pwede kang magtago doon para gulatin kung sino man ang kasama mong naliligo. I was thinking na baka dadalhin ako ni Ken dun sa may ilalim na area. 11 PM na, sabi ko noon ay nasa isip ko na kahit pa anong gawin niya ay okay lang ako, jam lang ako. Kasi malapit na rin akong lumagpas noon sa kalendaryo, Mama Mia. Habang kumakain kami ay napapansin ko na panay ang titig sa akin ni Ken. Jo, okay lang ba sa'yo yung pagkain dito? Oo, Ken, okay lang naman. Masarap din naman. Gusto mo ba ng beer? Pwede. Pero, iinom ka ha? Tanong niya. Umiinom naman ako konti. Okay, sige, order tayo pagkatapos nating kumain. Binilisan ko ang pagkain ko, Mama Mia, dahil gusto ko nang uminom ng beer. Naisip ko noon na baka kapag nagkaroon ng alak ang tiyan ko, ay baka mawala itong nervyos na nararamdaman ko. Hindi ako sanay uminom, Mama Mia. Pero, umiinom naman ako. Hindi naman ako ignorante pagdating sa bagay na yon. So yun na nga, nag-inuman na kami. Ilang sandali pa ay nagbabad na kami sa pool, Mama Mia. Medyo nahihilo na rin ako nung time na yon dahil hindi ako sanay na uminom ng marami. Ken, dito lang muna ako sa may gilid ha. Baka malunod ako eh. Tumawa siya nung sinabi ko yon, Mama Mia. Malunod? Bakit? Hindi ka ba marunong lumangoy? Hindi. Kaya dito lang ako sa may mababaw na parte. Okay, dyan lang tayo sa mababaw. Sige, maligo na tayo. Mama Mia, nahiya patuloy ako nung tinanggal ko ang cover-up dress ko. Ewan ko ba? Uminom nga ako ng beer para pampalakas ng loob pero nahiya pa rin ako nung titig na titig sa akin si Ken habang ginagawa ko ang pagtanggal ng see-through na cover-up dress ko. Halika na, sabi niya sa akin. Nag-antay pala siya para sabay kaming lumusong dun sa swimming pool. Mama Mia, nung nakalusong na ako sa tubig ay nahihiya pa rin ako dahil panay ang tingin niya sa akin. Tapos hawak-hawak pa niya noon ang kamay ko. Para ba niya akong hinihila at hindi ko na namamalayan na unti-unti na pala kaming napupunta sa may malalim na area. Dito lang talaga ako sa may gilid. Ayoko dyan sa malalim, hindi ako marunong lumangoy, sabi ko. Huwag kang mag-alala, nandito naman ako hindi naman kita pababayaan. Hanggang sa tagalieg ko na yung tubig, Mama Mia, at medyo natakot na talaga ako noon. Hindi talaga ako sanay na lumangoy dahil hindi ako marunong. Kaya agad akong humawak sa kaniyang likuran, Mama Mia. Humawak ako sa kaniyang mga balikat dahil natakot na talaga ako.
Pero sa ginawa kong yun, ang hinaharap ko ay nakadikit na sa kanyang likuran. Mama Mia, hinawakan niya bigla yung dalawa kong paa. Medyo chancing siya nung mga panahon na yon. Hanggang sa unti-unti ay pumupunta na kami sa mas malalim. Hindi nga talaga ako nagkamali sa sinabi ko kanina na dadalhin niya ako dun sa may ilalim na area kung saan merong sementong upuan na hindi mo makikita mula sa napakaraming tao. Dinala niya ako doon. Tapos Mama Mia, doble-dobleng kaba na ang nararamdaman ko nung mga panahon na yon. Napakaganda pala nung lugar na yon. Hindi ko alam na may parte palang ganun kaganda dun sa resort na yon dahil kung titignan mo mula sa ibabaw ay wala ka talagang halos makita. Maganda dito, no? Gusto mo ba? Tanong niya. Oo, maganda. Hindi ka ba nahihilo? Tanong niya ulit. Nahihilo konti, hindi kasi ako sanay uminom eh. Pero okay ka lang ba? Oo Ken, okay lang ako. Okay, sige. Hinawakan niya ang mukha ko Mama Mia. Hindi ko na namalaya na unti-unti na pala niyang inilalapit ang kanyang mukha sa akin. OMG, hahalikan ba niya ako? Hindi man lang siya nagpaalam at dire-diretso nang humalik sa akin. Yes, Mama Mia. Hinalikan niya ako ng malalim at ewan ko ba, meron naman akong mga nakahalikan na dati pero parang ang sarap-sarap nung halik niya. Nangangagat-ngagat pa siya kaya ayun tuloy. Gumanti tuloy ako ng kagat sa kanya. Ewan ko pero parang may something talaga sa halikan namin na yon. Hanggang sa hindi ko na namamalaya na unti-unti nang lumalalim ang kanyang mga halik. Yung isang kamay niya, Mama Mia, ay gumagapang na papunta sa kaliwa kong dibdib. Para akong natakot. Tapos yung isang kamay niya ay nararamdaman ko na nasa katawan ko na at pababa na ito ng pababa. Wait, anong nangyayari? Bakit parang gumagapang ang dalawa niyang mga kamay sa magkaibang direksyon? Napakabilis naman ni Ken. Hindi man lang kami nagkaroon ng break. Kaya ayon sa sobrang takot at ang dami-dami ng pumapasok sa utak ko ay bigla kong tinigil yung halikan naming dalawa. Diyos ko Lord, patawarin mo ko. Parang malapit na kaming lumagpas dun sa boundary eh. First meet up pa nga lang namin pero may paganito na. Medyo alam kong namumula na ako noon sa pagkapahiya dahil nararamdaman ko ng mainit ulit ang mukha ko kahit nakagagaling ko lang sa tubig. Ngumiti siya sa akin, Mama Mia. Pagkatapos noon ay lumangoy siya pabalik. Doon na lang ako naiwan at umupo-upo. Tinitignan ko siya at tinitignan niya rin ako habang lumalangoy siya. Sana all na lang talaga magaling lumangoy. Jo, gusto mong pumunta tayo sa dagat? Dagat? Wag na, nakakatakot. Madilim na eh. Baka may shokoy doon. Hindi naman totoo yung shokoy. Tara na. Napakaganda kasi ng dagat, lalo na kapag gabi dahil warm yung tubig. Sure ka? Oo nga, tara na. Sabi niya. Ewan ko ba kung bakit gusto niyang pumunta kami ng dagat. So dahil in-invite niya ako ay sumama din naman ako, Mama Mia. At dun nga kami nagbabad sa may dagat. Napakamadilim dun sa lugar na yon. Tanging ang mga ilaw lamang sa iilang cottages ang lumiliwanag sa paligid pero hindi sapat yun para makita ang lahat ng taong nandoon. Dun sa pwesto namin ay parang kaming dalawa lang ang tao. Kasi yung iba ay nasa cottage na at yung iba naman ay nasa pool area lang talaga. Nararamdaman kong dikit ng dikit sa akin si Ken, Mama Mia. Oo, dinidikitan kita dahil baka hilahin ka ng shokoy, sabi niya. Akala ko ba walang shokoy dito? Tumawa lang siya, Mama Mia. Dito lang tayo sa mababaw. Mag-relax ka nga, hindi ka talaga malulunod. Nandito ako eh. Train kami sa ganito. Hindi ka naman Navy, sabi ko.
So ayun na nga, dahil makulit siya, ay dun kami doon sa may tegaliig ko yung lalim ng tubig. Hinarap niya ako, Mama Mia. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang yumakap sa akin. Ako naman nung mga panahon na yon ay parang may naramdaman akong kakaibang matigas na bagay sa may puson ko. Medyo natakot ako noon, Mama Mia. Hindi ko alam. Pero medyo natakot ako dahil pakiramdam ko anumang oras ay hahalikan niya ulit ako. At hindi nga ako nagkamali. Hinalikan niya ulit ako at kinagat ang labi ko. Ako naman noon ay nawala na naman sa sarili ko at gumanti na naman ng kagat sa kanya. Hindi siguro kami makikita ng kung sino mang tao nung gabing yon kasi napakatahimik na kung saan kami naruroon. Tanging ang mga botete lang siguro at ang mga lamok sa paligid ang saksi ng ginagawa ni Ken sa akin. Hanggang sa unti-unti na namang bumababa yung kamay niya, Mama Mia. At tumigil nga talaga ito sa kalagitnaan ng dalawa kong hita. Grabe ang nerbiyos na naramdaman ko noon at bigla akong gumalaw. "Huwag kang gumalaw," sabi niya. Mama Mia, bigla ako tuloy kinurot yung kanyang arms nung mga panahon na yon. Ewan ko. Naramdaman ko kasi yung kamay niya, Mama Mia, na parang nasa kalagitnaan na ng mga hita ko. Bakit ganun ang kamay niya? Apakabastos. Hindi man lang kumakatok at dire-diretso na lang pumasok. "Huwag, Ken," sabi ko. Kinakabahan ako nung mga panahon na yun pero may kakaiba akong nararamdaman sa sarili ko. "Shh, huwag kang malikot," sabi niya. Ewan ko, gusto ng utak ko na pigilan siya pero parang nagugustuhan ng katawan ko ang ginagawa niya. Hanggang sa bigla ko na lang siyang niyakap ng mahigpit. Mama Mia, kahit na meron akong mga naging boyfriends dati, ay wala pa pong ni isa sa kanilang nakagawa sa akin nito. Yes, meron namang mga momol-momol o make-out, pero wala pa pong kamay ni Ninuman na nakahawak sa akin sa banda roon. Tanging kay Ken pa lamang. At first meet up pa namin ito nang kaming dalawa lang. Hanggang sa ayon, Mama Mia, may ipinasok na siyang bagay sa kalooban ko. Alam ko kung ano yon, daliri niya. Hindi ko na talaga makontrol noon ang nararamdaman ko. Parang may nararamdaman akong konting hapdi, pero baliwala yun sa kilig at kiliti na bumabalot sa buong katawan ko. Nahihiya ako nung mga panahon na yun dahil panay ang yakap ko sa kanya habang abala yung kamay niya sa ilalim. Panay din ang ungol ko. Hinayaan ko siya sa kanyang ginagawa. Hanggang sa natapos siya at bumalik na kami dun sa may gilid ng baybayin. Ayokong tignan siya sa kaniyang mga mata dahil nakakahiya. Hindi ko kasi siya boyfriend pero pumayag ako na gawin niya sa aking katawan yon. Tapos first meet up pa talaga namin. Parang kasalanan ko talaga, Mama Mia eh. Kasalanan ko at kasalanan ng katawan ko dahil hindi man lang ito umayaw. "Okay ka lang?" tanong niya. "Oo," sabi ko. "Sure?" "Oo nga." "Hindi ka ba giniginaw?" "Konti." "Halika, lumapit ka sa akin." Ako naman tong si abnormal girl ay bigla namang lumapit sa kanya. Dun kami sa may gilid ng baybayin, Mama Mia, at nakaupo na kami sa may buhangin. Nandun kami sa likod ng isang malaking bato. Medyo tagu yun sa paningin ng karamihan na nasa may swimming pool area. Mama Mia, bigla siyang humiga at sumandal dun sa malaking batong yon at bigla niya akong hinila. Ako naman dahil masunurin ay humiga rin ako sa tabi niya. "Jo, I love you," sabi niya. Kinilig ako sa I love you niya kahit na alam kong hindi yun totoo. Kasi nga naman, Mama Mia,
Sa text lang naman kami may communication at first time namin yung magkita. Imposible namang totoo yung I love you niya, di ba? Jo, pwede ba? Pwedeng pwedeng gawin natin? Mama Mia, nakiusap siya sa akin na mag all the way kaming dalawa. Akala ko yun na. Pagkatapos niyang hawakan yung pinakapribadong parte ng katawan ko dun sa ilalim ng dagat ay yun na yun. Hindi tuloy ako nakapagsalita sa sobrang nerbiyos. Pero hindi naman kita pipilitin. Sabi niya nung ilang sandali akong natahimik. Ano kasi sir, baka may makakita sa atin. Nagulat ako sa sarili ko kung bakit yun ang naging sagot ko. Dapat ang sagot ay no, ayoko. Pero bakit yun ang sagot ko? Hanggang sa ngumiti siya at unti-unti siyang pumapaibabaw sa akin. Walang makakakita sa atin dito. Tahimik dito at tayong dalawa lang ang nandito. Ewan ko ba tong lalaking to, walang patawad? Meron namang kwarto, bakit dun talaga? Dun sa kwarto, wala talagang ibang makakakita sa amin eh. Walang istorbo. Ayoko, nakakatakot. Baka makita tayo ng ibang tao. Hindi yan, wala talagang makakakita sa atin dito. Hanggang sa unti-unti na niyang tinanggal yung swimsuit na suot ko. Up and down. Pero ako ay patuloy pa rin sa pagsasabi sa kanyang natatakot ako. Shh, akong bahala, sabi niya. Mama Mia, naramdaman ko na ulit yung matigas na bagay na naramdaman ko sa ilalim ng dagat. Nung mga panahon na yon ay nagpapakyut talaga siya ng todo sa akin. Ako din naman ay tinignan siya hanggang sa may ginawa na siya sa katawan ko na siyang nagpaungol sa akin. Pumwesto na siya sa harapan ko at ako ay pumikit lamang sa sobrang excitement na nararamdaman ko kung ano ang susunod niyang gagawin. Baka ito na talaga ang gabing itinadhana ng mga stars sa langit na maisuko ko na ang bataan ko. Mama Mia, nung mga panahon na yun, ay parang puti na lang siguro ang nakalabas sa mga mata ko sa sobrang tirik ng mga mata ko. After so many years, dun pa ulit ako nakabalik sa langit. Kinongratulate ko ang sarili ko, Mama Mia, kasi finally, naisuko ko ng bataan ko. Oo, kahit medyo masakit ay hinayaan ko. Noon, Mama Mia, ay meron naman ding malapit na talaga na boyfriend ko na magganon kami. Pero napipigilan ko. Ewan ko kung bakit hindi ko napipigilan itong kay Ken. Siguro nga dahil inisip ko na sa sarili ko na matanda na rin ako at dapat na rin na isuko ko na ang bataan ko. Kung sakali mang hindi talaga ako magkaroon ng panghabang buhay na makakasama sa buhay, ay ayos lang, at least na experience ko, hindi ba? So yun na nga, hindi nga ako nagsisi. Pagkatapos niyang gawin yun sa katawan ko dun sa may tabing dagat, ay sinuot ko na ulit yung aking swimsuit, Mama Mia. Nahiya ako dahil ang unang pagkakataon na may umangkin sa katawan ko ay sa pampublikong lugar pa talaga. Grabe, halos hindi man lang ako nakaramdam na mayroong iba sigurong nakatingin sa amin nung mga panahon na ginagawa namin ang bagay na yon. Unforgettable night talaga yon sa akin, sa likod ng napakalaking bato. Tara na, baka giniginaw ka na. Humawak pa siya sa bewang ko habang naglakad kami papunta doon sa kwarto namin. Nakascore na nga 3 points pa. Napaka-shooter niya. Ngumiti-ngiti naman ako, Mama Mia, na para bang baliwala lang sa akin ang nangyari, pero sa loob-loob ko ay masaya ako. Hindi ko pinahalata sa mga tao na nakakasalamuhan namin habang naglalakad kami na may milagrong nangyari dun sa tabing dagat. Na nakapunta kami sa ibang planeta makaraan lamang ng ilang segundo.
Pagpasok namin ay dumiretso na ako sa CR para maligo at para maghugas na rin ng aking katawan. Mama Mia, bigla namang pumasok sa loob si Ken. Nagulat pa ako at tinanong ko siya kung anong ginagawa niya. Sabi niya maliligo din daw siya. Sabi ko ako nang nauna doon, pero sabi niya pwede naman daw sabay kaming dalawa. At yun na nga, siya nang naghubad ng swimsuit na suot ko at hinubad na rin niya yung swimming trunks na suot niya. Pagkatapos ay pinaandar na niya yung shower. Gusto ko siyang tignan pero nahihiya ako, Mama Mia, kaya hindi ako lumingon sa kanya. Ewan ko pero nininervyos talaga ako. Hanggang sa bigla niya akong hinawakan at hinarap. Mama Mia, yung sa kanya naman ay parang sundalo na agad-agad ding nakasaludo sa akin. Dali-dali akong nagsabon ng mukha ko. Ayokong magkasala kaya pinikit ko ang mga mata ko kahit ang totoo ay kanina pa kami nagkakasala dun sa may dagat. Ganun pala ang itsura niya. Hindi ko kasi nakita nung nasa may dagat kami kasi madilim ang bahaging yon. Naramdaman ko lamang pero hindi ko nakikita. Pero ngayon nasa harapan ko na talaga at parang nakakatakot ba. Gusto mong hawakan? Sabi niya. Bigla akong nabitawan yung sabon na hawak-hawak ko at napunta pa talaga yun sa may inidoro. Wala na kaming sabon na magagamit sa sobrang kaba ko nung tinanong niya ako ng bagay na yon. Hanggang sa hindi ko na nga napigilan ng sarili ko. So what? Kung hawakan ko kanina nga lang ay may nangyari na sa amin. Kaya ayun, Mama Mia, may nangyari ulit sa amin sa loob ng banyo. Mga 10 p.m. na nung lumabas kami ulit mula sa kwarto at umupo-upo sa may bench. Dinadamdam ko talaga noon ang napakalamig na simoy ng hangin. Napakagandang pakiramdam. Tapos, nag-inuman na naman kami ulit ng konti. Jo, pwedeng magtanong? Ano yun, sir? Wag nga, sir. Ken na lang. Kailan ang balik mo sa Maynila? Sa katapusan ng buwan, sir. Bakit po? Iiwan mo na pala ako. Ngumiti ako, Mama Mia, pero kinilig ako ng konti. Anong iiwan? Oo nga. Babalik ka na. Ano nang mangyayari sa akin? Manahimik ka nga dyan, Ken. Ang funny mo Seryoso ako? Babalik ka pa ba? Bakit babalik ka pa dun? Babalik ako kasi nandun ang trabaho ko. Naka-leave lang po ako. Ngayon ko lang ginamit yung vacation leave ko Anyways, medyo matagal-tagal pa naman ang bakasyon ko dito. Parang nalungkot siya, Mama Mia, nung nalaman niyang babalik pa ako ng Maynila. Natural, babalik ako doon. Ano na lang isusupport ako sa pamilya ko kung hindi ako babalik sa trabaho ko. Okay. Kung yun talaga ang gusto mo. Bakit? Bakit mo na itanong? Ang gusto ko sana, Jo, dito ka na lang. Hindi yan pwede, Ken. I have my family to feed. Mama Mia, nung mga panahon na yon, naisip ko bakit niya tinatanong ang mga bagay na yon, wala naman kaming relasyon. Buti sana kung mag-boyfriend at girlfriend kami, wala naman. Nung matapos ang overnight namin sa beach, Mama Mia, pakiramdam ko ay nag-bloom talaga ako. Always in the mood ng lola nyo. Kahit nasa bahay lang ako, kahit wala naman akong lakad, Mama Mia, hindi talaga ako nabobore at parang ang saya-saya ko everyday. Ganun ba talaga? Kapag ma-full tank ka? Ganun ba talaga kapag nadidiligan ka? Lagi na lang kaming nagbe-video kasama ng mga kaibigan ko. Sometimes nagpo-food trip kami. Napakasaya ko nung mga panahon na yon. Medyo mababaw lang din kasi ang kaligayahan ko, Mama Mia. Paminsan-minsan na lang kami nagkakausap ni Ken dahil siguro ay busy siya sa kanyang trabaho. One day ay usap kami ng mga kaibigan ko na mag-camping kami. Nag-set na kami ng date, Mama Mia, yung wala talaga silang lakad para kumpleto kami. We're 7, kasama na ang kanilang mga boyfriends. So ako lang ang walang partner noon, scorer nila.
Well, gano'n naman talaga ang buhay. Etong dalawa kong mga kaibigan ay hindi naman talaga nabubuhay ng walang boyfriend. Like 4 p.m. noon nung ready na kami. Kasi umaga pa lang ay nagpe-prepare na kami ng aming mga dadalhin. Tig-isa kami ng tent. Kawawa naman ako sa tent ko dahil wala akong kasama. Jahi naman kung sumama ako dun sa isa sa kanila, 'di ba? Ano ako? Magiging third wheel? Ako na lang yung taga-picture nila doon. Ginawa nila akong photographer. Ewan ko, ganun talaga siguro ang rule natin sa buhay ng mga single, sa buhay ng mga kaibigan natin na merong mga lovey-dovey. So, yun na nga, Mama Mia. Ganito pala, dapat ang camping by pair? Gusto ko sanang umangal nung sinabi nilang isasama nila ang kanilang mga boyfriend, pero gusto ko rin namang sumaya ang mga kaibigan ko, kaya umuo na lang din ako. Total, kakilala ko naman ang mga boyfriend nila. Nagpicture kaming lahat at pinost ko yun sa my day ko. 9 p.m. noon, Mama Mia, nung nakita kong nag-view at nag-react si Ken. Tapos nag-reply ako sa kanya dun sa my day ko. Nasaan kayo? Sabi niya. Nag-camping kami, andito kami sa top of the world. Biro ko naman. Sino yung mga lalaking kasama niyo? Marami kasi kayo eh. Ayan, mga boyfriends yan ang mga kaibigan ko. Bakit? So ikaw lang ang walang partner dyan. Obvious ba? Sabi ko naman. Puntahan kita. Mama Mia, para akong nanalo nun sa loto nung sinabi niyang pupunta raw siya kung nasaan kami nag-camping. Sumaya naman ako. Sigurado ka? Oo. Mag-half bath muna ako pagkatapos ay dediretso na ako dyan. Kinilig ako. Wala pang 30 minutes ng pag-aantay ko ay nandito na siya. Grabe talaga, Mama Mia. Hindi man lang siya natakot na umakyat dun sa bukid nang mag-isa lamang siya. Nagulat pa ang mga kaibigan at mga kasama ko kung sino daw yung dumating. Inintroduce ko naman si Ken sa kanila at yung mga kaibigan ko ay para naman talagang kinikilig na mga palaka nung mga panahon na yon. Binibiro pa nila ako na hindi na raw ako malolonely sa loob ng tent ko dahil may partner na ako. Nag-inuman kami nung gabing yon. Grabe talaga kasi pondador yung dinala nilang liquor. Ako na hindi naman lasinggera, syempre, madali naman din akong tamaan nung alak. Paunti-unti lang ang iniinom ko dahil alam ko naman talaga ang tolerance ko pagdating sa alak. Hindi ko pinatagay si Ken, Mama Mia. Hindi ko siya pinatagay ng marami kasi nakakatakot naman kung anong mangyari sa amin doon at walang magtatanggol. Medyo naging tipsy na siya nung mga panahon na yon kasi nga palihim pala siyang inaabutan nung mga partner ng mga kaibigan ko. Medyo nagalit pa ako nun sa kanya dahil sabi ko nga dapat hindi siya masyadong uminom. Nung pumasok na kaming dalawa sa tent ay agad-agad naman niya akong sinunggaban ng halik. Ako naman ay umokay lang. Syempre, gumanti rin ng halik hanggang sa naging mapusok na rin ang kanyang mga kamay. Ayun, full tank na naman. Pero isang beses lang yun nangyari, Mama Mia. Akala ko pa nga ay makaka-round 2 at round 3 kami, pero bigla naman itong natulog pagkatapos ng round 1 namin. Can't believe it. Kaya ayun, natulog na lang din ako. Yung mga kasamahan ko naman, Mama Mia, ay naririnig ko pa ang kanilang mga ungol sa kanilang mga tent. Ibig sabihin ay busy pa sila sa pagpo-full tank ng isa't isa. 4 a.m. nung nagising ako kasi nagising din si Ken. Lumabas siya para umihi at dali-dali naman akong nag-mouthwash, Mama Mia, at baka naman babaho yung hininga ko at ma-disappoint ko pa si Ken. Wala kasi akong dalang toothbrush, Mama Mia, at sinabi ko pa naman, hindi ko kailangan mag-toothbrush dahil wala naman akong kahalikan. Hindi naman ako prepared na pupunta pala doon si Ken. Good morning, bahati niya nung makabalik na siya. Napakaganda talaga ng kanyang mga ngiti. Good morning, sabi ko naman. I love you. Sabi niya na siyang ikinakilig ko pero hindi ko sinagot.
Tumabi siya sa akin, Mama Mia, at niyakap niya ako pagkatapos ay naghalikan na naman kami. Hanggang sa bumaba ang halik niya sa leeg ko. So ayun, wala na naman akong ginawa at nagpaubaya at na full tank na naman ng maaga ang lola niyo. Napakahilig niyang mangagat sa akin, sa labi ko, sa leeg ko, at sa kung saan-saan pa. I'm sure, Mama Mia, na nagkaroon talaga ako ng pasa noon, kaya ang sinuot ko pagkatapos noon ay isang turtleneck na damit para wag kaming makantsawan ng mga kasamahan namin. After nung camping namin ay back to normal na naman. Nasa bahay ako at walang ibang ginagawa kundi manood lamang ng mga Korean drama. Paminsan-minsan ay tatawag sa akin si Ken at nangangamusta. Ganun lang. Paminsan-minsan nagkikita kami at pumapasok kami sa mga inn o mga lodge. Hanggang dyan lang. Sometimes, Mama Mia, nag-iisip ako kung ano ba talaga kaming dalawa. Kung ano ako sa buhay ni Ken. Kung friends with benefits ba kami. Kasi hindi naman talaga siya nanligaw sa akin eh. Nagkikita kaming dalawa kapag gusto niya na may mangyari sa amin. Ako naman honestly, nung time na yon ay gusto ko na si Ken. Pero never ko pong inamin sa kanya ang nararamdaman ko. Hindi ko kasi sineseryoso ang mga sinasabi niyang mahal niya ako, Mama Mia, kasi inisip ko na hindi naman siguro totoo yun. Baka nasasabi lang niya yun dala ng kanyang libog na nararamdaman. Nagantay ako na seryoso niyang sabihin sa akin na mahal niya ako pero hindi. Lagi na lang may nangyayari sa amin. Ilang beses pa kaya niya akong titikman hanggang sa ma-realize niyang so seryosohin na ang namamagitan sa aming dalawa. One time ay bigla na lang siyang tumawag sa akin. Sabi niya pwede raw ba niya akong isama dun sa kanila para raw makita ko rin ang kanilang lugar. Medyo malayo po ang lugar ni na Ken, Mama Mia. Doon lang siya malapit sa amin na assign pero taga malayo talaga siya. Gusto kong sumama pero not feeling well ako nung mga time na yon kasi bigla akong nagkaroon ng dalaw kaya masakit yung puson at buo kong katawan. So ayun, hindi ako sumama. Sayang, meet the family na siguro yon kahit na hindi naman kami mag-girlfriend. 9 days na kaming hindi nagkikita nung mga panahon na yon at namimiss ko na si Ken. Namimiss ko na ang ginagawa naming dalawa at aaminin ko, namimiss ko na rin nakatabi siya sa kama. Malapit na ang araw ng pagbabalik ko ng Maynila. 1 week na lang ay babalik na ako kaya nakaramdam na ako ng konting lungkot at syempre pagkamiss sa kanya dahil malalayo na ako. Tapos matatagalan ulit bago kami magkita. Pakiramdam ko nung mga panahon na yun ay papasok na naman ako sa isang LDR. Pero wala namang label. Hanggang sa tumawag siya sa akin at sinabihan ko siya, Mama Mia, na malapit na akong bumalik ng Maynila. So yun, nakipagkita siya. And guess what? Dun sa resort kung saan unang may nangyari sa aming dalawa. Yun ang pinaka-memorable na resort para sa amin. Grabe na naman ang ginawa namin sa kama. The worst part nun, Mama Mia, ay hindi na kami gumamit ng protection. Yes, nung nasa dagat naman kami, nung unang may nangyari sa amin ay wala namang proteksyon, pero hindi naman po ako fertile nung mga panahon na yon. Pero ito kakaiba. Alam kong fertile ako nung mga time na yon, Mama Mia. Nag-promise siya sa akin na hindi raw niya ipapasok sa loob. Huhugutin daw niya kapag nandyan niya. Kaya ayon, nagtiwala ako. Pero hindi naman talaga niya pinapasok, Mama Mia. Kinabukasan, bago kami umalis dun sa resort ay may nangyari ulit sa amin. Isang beses pa. But this time, Mama Mia, hindi na niya hinugot. Pinapasok niya lahat. Walang inaksaya kahit isang patakman lang. Bigla akong kinabahan noon. Nadala na rin siguro talaga ako sa sarap na nararamdaman ko kaya hindi ko na namalayan na inilabas na pala niya yung sa kanya. At siguro na dala na rin siya sa kanyang nararamdaman kaya hindi na niya napigilan na ilabas sa loob ko ang kanya, Mama Mia. After noon ay talagang nag-isip ako ng malalim. Natakot ako. Dahil alam kong napasukan ako sa mga panahon na fertile ako. Pero lagi niyang sinasabi, ano daw meron?
Mabuti na lang daw kung may mabuo para hindi na lang daw ako aalis. Nagalit ako sa kanyang sinabi kaya ayun, nag-away kaming dalawa hanggang sa makauwi kami. Napaka-selfish niya. Hindi man lang niya naiisip na kapag nabuntis ako, papano na ang pamilya ko. Hindi ko pa nga siya pinapakilala sa pamilya ko, tapos mabubuntis niya ako. Tapos paano na lang ang mga magulang ko kung wala nang maghahanap buhay para sa kanila? Siyempre, alam kong magugulat ang buong angkan ko kapag nangyari yun. Anyways, nasa edad naman na rin ako para mabuntis pero wala kasi silang alam na may boyfriend ako. Well, wala naman talaga akong boyfriend technically, hindi ba? So dahil sa galit ko ay wala kaming naging contact ni Ken, Mama Mia. Lagi kong sinasabi sa kanya na wag na siyang tumawag. Siya naman ay lagi niyang sinasabi sa akin na wag na raw akong bumalik ng syudad. Pero nagagalit ako. Hanggang sa 2 days na lang ay paalis na ako papuntang Maynila. Namomroblema na ako nung mga panahon na ito dahil hindi na rin siya tumatawag sa akin. Namomroblema, masakit ang dibdib. So ayun, nakabalik ako ng Maynila na wala man lang kaming naging mabuting pag-uusap. Hanggang sa dumating ang panahon na hindi na talaga siya nagparamdam. Okay, fine. Hindi rin ako magpaparamdam. Anong tingin niya? Hahabol-habulin ko siya? Lumipas ang mga linggo. Hanggang sa umabot na ako ng 1 buwan sa Maynila. Mama Mia, napansin ko na lang na hindi na ako dinatnan ng monthly period ko. Akala ko ay delayed lang ako pero lumagpas ulit ng 1 week pa pero wala pa rin kaya natakot na ako. Ako nung mga panahon na yun, Mama Mia, ay normal naman po ang menstruation ko. Hindi naman siya nade-delay at kung madelay man ay 3 araw lang. Hindi ganito na umaabot na ng linggo. Kinakabahan na talaga ako dahil pakiramdam ko ay may laman na ang tiyan ko. Pero umasa pa rin ako na baka talaga delayed lang ako. Kahit na first time ko noon na ma-delay kung sakali na ganun katagal. Hinantay ko pa ang ilang weeks at tumabot na nga ng 4 weeks na hindi pa rin dumadating ang menstruation ko. Mama Mia, 2 buwan na hindi ako dinadalaw. Takot na ako. Kasi may nararamdaman na rin ako sa katawan ko. Nasabi ko na talaga na hindi na lang ito delayed. Bata na siguro to. Kaya bumili ako ng pregnancy test kit. Nanginginig pa ang mga kamay ko habang ginagamit ko yun. Hindi ko agad tinignan yung resulta. After 20 minutes ay nakaupo lamang ako sa may inidoro at hindi ko talaga tinitignan kung ano ang resulta ng ginamit kong pregnancy test kit. Natatakot na ako nung mga panahon na yun, Mama Mia. Nasa Maynila ako at kahit kailan ay hindi nagparamdam sa akin si Ken. Patay talaga ako kapag buntis ako. Umiiyak na ako noon kahit hindi ko pa nakikita ang resulta ng pregnancy test kit. Hanggang sa nagkaroon na ako ng sapat na lakas ng loob para tignan yon, Mama Mia. At buwela, 2 linya ang nakita ko. Parang dumilim ang paligid ko. Umiyak ako noon dahil buntis ako. Oh, bakit ka umiiyak? Ikaw naman ang may kasalanan yan. Sabi nung isang maliit na boses sa utak ko. Honestly, Mama Mia, nung nalaman ko talagang buntis ako, ay umiyak talaga ako. Hindi ako natakot na buntis ako. Ang pinakakinatatakutan ko ay kung paano na ang pamilya ko. Siyempre, magugulat sila at magtatanong, wala kasi akong boyfriend. Disgrasyada talaga akong matatawag kasi walang lalaki na may connection sa akin nung mga panahon na yon. Nakakahiya para sa pamilya ko. Medyo conservative kasi ang pamilya ko, especially ang mama at lola ko at ang mga tita ko. Nung nabuntis nga ang pinsan ko nang hindi pa sila kasal ng kaniyang nobyo, ay napakalaki ng iskandalo noon sa pamilya namin. Paano pa kaya ako, Mama Mia? Paano pa kaya ako na wala man lang akong boyfriend? Doon ako naglakas loob na i-contact pabalik si Ken. Gusto kong malaman niya. Bahala na kung angkinin man niya o hindi yung pinagbubuntis ko. Basta malaman niya ang binuntis niya ako. Period. Pero hindi ko na siya makontak. Hindi na pumapasok ang tawag ko. So I tried to chat him kaso, Mama Mia,
Doon ko nakita na hindi na pala siya active sa kanyang social media. Hindi ko na siya ma-chat kasi this person is unavailable na nung buksan ko. Deactivated ang kanyang account o naka-block ako. Hindi ko na alam. Wala talaga akong ibang mapagsabihan so tumawag ako sa pinsan ko. Yung nanay ng bata, Mama Mia, na kinuha niya akong ninang kung saan una kaming nagtagpo ng landas ni Ken. Siya lang ang mapagsasabihan ko ng problema ko kasi alam kong handa siyang makinig sa akin. Nung nalaman niya Mama Mia ay tumili talaga siya sa sobrang shock. Hindi raw siya makapaniwala bakit daw hindi ko sinabi sa kanya na may nangyayari na sa aming dalawa ni Ken. And the worst is yung sinabi niya Mama Mia. Haroy, Diyos ko, Joanne. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo to. Ate, engaged na si Sir Kenjo. Nakita ako sa post niya nung nakaraang araw pa. Engaged? Hindi talaga ako makapaniwala sa sinabi ni ate. How come na-engaged na siya? So it means, nung mga panahon na may nangyayari sa aming dalawa ay may girlfriend pala siya? Akala ko rin, Jo, na single si Sir. Tapos may girlfriend pala siya. Nung nakaraang buwan ko pa nalaman na may girlfriend siya. Pero nung binyag ng inaanak mo, I swear, wala talaga akong alam. Nung nakaraang buwan, birthday ng kuya mo, pumunta sila dito, kasama yung girlfriend niya. Siguro private lang rin yung relationship nilang dalawa. At yun na nga, nakita ko na nung nakaraang araw na engaged na silang dalawa. Hindi mo ba nakita yung post niya? Hindi ate, baka nag-deactivate siya. Huy, baliw. Dalawa yung account niya. Hindi ba kayo friend dun sa isa? Mama Mia, napakasakit. Hayop naman talaga si Ken. May girlfriend pala pero may ginagawa sa aking milagro. Hanggang iyak na lang talaga ang Joanne at wala nang magawa pang iba. So ayun, nakapag-decide akong wag na lang ipaalam sa kanyang katotohanan. Bahala na kung anong tawag sa akin ng mga tao, disgrasyada, malandi o kung ano pa man. Hahayaan ko na lang sila. Hindi naman sila ang bubuhay ng anak ko, ako naman. So ayun Mama Mia, namuhay ako sa sarili ko. Hindi ako nagpakalunod sa stress dahil baka may mangyaring masama sa baby ko. Nagpakatatag ako para sa aming dalawa ng baby ko. I took good care of myself. Kahit na wala siyang ama, ay makakaya ko siyang mahalin at puhayin. Hanggang sa 4 months na yung tiyan ko at sinabi ko na sa pamilya kong buntis ako. Umiyak ang mama ko nung nalaman niyang walang ama ang pinagbubuntis ko. Siguro nga Mama Mia ay hinimatay pa ang mama ko. Ang daming masasakit na salita na narinig ko mula sa mga iba naming kamag-anak pero ayos lang yon. Pero ang papa ko, nagulat ako sa reaksyon niya. Hayaan nyo na yan. Wala na tayong magagawa. Mabuti at nabuntis yan si Joanne kasi matanda na rin yan. Butit nagkaanak pa yan. Para may mag-alaga sa kanya kapag matanda na siya, para may kasama siya. Hayaan nyo na kung walang ama yung bata. Marami naman ngayon na inanakan lang at hindi pinanindigan. Tanggapin na lang natin. Umiyak ako Mama Mia at lang laking pasalamat ko talaga at naintindihan ako ni Papa. Ilang buwan ang lumipas at nagpa-ultrasound ako at dun ko nalaman ang gender ng anak ko. Baby girl. Natuwa si na Mama nung nalaman nilang baby girl ang anak ko. Sometimes, Mama Mia, naiisip ko pa rin si Ken. Sana all talaga pinakasalan at buong pamilya. Pero wala naman akong magagawa Paminsan-minsan ay nagtatanong ako sa ate ko na pinsan ko kung anong balita kay Ken pero wala na raw siyang alam kasi nare-assign na raw ito sa ibang lugar at hindi na raw ito kasamahan ng kanyang asawa sa trabaho. After nun, Mama Mia, ay hindi ko na talaga inisip pa si Ken. Kinakalimutan ko na siya ng paunti-unti. Wala rin naman akong magagawa, may asawa na siya. Alangan namang maging kabit ako, hindi ba?
Ang family ko, Mama Mia, ay gusto nilang umuwi na lang daw ako para doon ako manganak sa amin pero hindi talaga ako umuwi. Sa Maynila ako nanganak. Lumarga ang mama at ang isa ko pang kapatid nung malapit na akong manganak para may makakatulong ako. Medyo matagal ang naging labor ko. 8 hours, Mama Mia, napakasakit. Hindi naman talaga madali ang mag-labor. Magkahalo yung luha, yung pawis. Kapag nagli-labor ka sa sobrang sakit. Thank God at worth it naman talaga lahat ng paghihirap ko at masayang masaya ako nung nakita ko na ang anak ko. Napakaganda ng anak ko, syempre mana sa akin. Napakaputi niya. Mama Mia, napakaganda ng kanyang lips at napakaganda ng kanyang mga mata. Yung mga mata niya ay manang-mana sa papa niya. Unfair? Ako yung nagdala ng 9 months tapos nung lumabas ay mana sa papa yung mukha. Napaka-unfair. Kutis lang ang nakuha sa akin. Mama Mia, noong January, nung taon na yon ay umuwi ako sa amin para pabinyagan yung aking anak. Isabay na lang din sa piyesta sa amin. Mama Mia, umatak yung mga marites. Napakarami kong narinig na mga chismis. Yung anak ni inanakan ng hindi alam kung sinong nakabuntis sa kanya. Baka yung lalaki may asawa na at kung ano-ano pang kanilang sinabi. Masakit, oo, pero hindi ko na lang mind. Wala naman din silang kahit 5 sentimos na ambag sa buhay ko. Pinabinyagan ko ang anak ko at napakaraming gustong magninang na mga friends ko. Bumaha ang mga nag-volunteer na magninang, Mama Mia. Pero syempre, hindi naman lahat ay pwede dahil parang nilimitahan noong mga panahon na yon dun sa amin na 6 lang talaga yung ninang at nino. Napakaraming nag-sponsor sa binyag ng anak ko kaya medyo hindi ako napalakihan ng gastos. Hanggang sa dumating yung ate ko, yung pinsan ko. At nung nangyari sa'yo, bakit ka humahangos? Tanong ko. Andito si Sir Ken. Pagsabi niya ng pangalan ni Ken ay natakot ako, Mama Mia. Hindi agad ako nakasagot. Ano? Oo, nandun siya sa bahay. Andito siya. Hindi ko in-expect na pupunta siya ngayon. Sinong kasama niya? Mga kaibigan niya siguro. Hindi ko talaga alam na pupunta siya ngayon. Kasi sabi ng kuya mo sa malayo na naka-assign yan si Sir Ken. Tapos, andito sila dahil makikipiesta ata. Anong plano mo? Mama Mia, nag-isip pa ko nun. Actually, wala naman talaga akong plano na makipagkita sa kanya at sabihin sa kanyang nagkaanak kami. Ayoko na ng gulo dahil alam kong may asawa na siya. Hayaan mo na siya, te. Naku, hinahanap ka niya. Ano? Ano sabi niya? Nagtanong siya about sa'yo. Sinabi ko, andito ka sa inyo ngayon. Bagong dating ka lang galing Maynila. Yung kuya mo nga nagtaka kung bakit nagtanong si Sir Ken tungkol sa'yo. Ate please, ayoko nang malaman niya. Hayaan mo na lang siya. Ayoko ng gulo. Okay sige, ikaw ang bahala. Basta sinabihan lang kita na nandito siya para aware ka. Kinabahan ako nun, Mama Mia, nung malaman kong andito pala si Ken. Parang natatakot tuloy akong lumabas ng bahay dahil hindi naman kalayuan ang bahay ni na ate mula sa amin. Pumasok ako sa kwarto at kinuha ko ang baby ko na karga-karga noon ng tita ko. Mama Mia, hindi ko na talaga alam kung ano ang mangyayari sa akin. Nagpakabisi na lang ako dahil napakarami pa talagang gagawin sa kusina. Binalik ko yung anak ko sa tita ko at masayang masaya naman itong inalagaan ang anak ko. May mga bisita pang kailangang asikasuhin. Ilang sandali pa ay biglang umulan ng pagkalakas-lakas. Tinawag ako ni mama at papupuntahin daw ako doon kina tita at umiiyak daw yung anak ko. Baka daw kasi gutom na ito. Nung nalaman ko, Mama Mia, na dinala pala ng tita ko ang anak ko dun sa bahay talaga ng pinsan ko kung nasaan nandun si Ken, ay natakot ako. Bakit sa dami ng bahay na may mga relatives kami doon, bakit doon pa talaga sa bahay ng pinsan ko? Naguguluhan ako kung anong gagawin ko.
Hindi naman nila pwedeng dalhin ang bata sa bahay kasi nga umuulan nung mga panahon na yon. So dapat ako talagang pumunta kaya wala akong choice. Nagpayong ako, Mama Mia, at sobrang kabang nararamdaman ko sa puso ko. Naka-shorts lamang ako nung mga panahon na yon at naka-sleeveless. Galing kasi akong panganganak, Mama Mia, pero kahit na ay hindi naman ako nanaba ng grabe. Siguro nga dahil first baby. Okay pa talaga ang katawan ko. Medyo may pats lamang ng konti sa may tiyan, pero hindi pa rin talaga mapagsasabihan na may anak na. Nagmask ako para hindi ako halata pagdating ko doon. Siya agad ang nakita ko, Mama Mia. Sobrang kaba ang naramdaman ko dahil nakilala niya ako. Pumasok ako sa sala ni na ate kung saan hawak-hawak ng tita ko ang anak ko at iyak ng iyak. Mama Mia, kinuha ko yung bata. Umupo ako at pinadede ko yung bata. Hindi ako lumingon-lingon dun kay Ken dahil hindi ko talaga gustong makita ang kanyang reaksyon. Sobra akong kinakabahan nung mga panahon na yon. Hanggang sa nakatulog na ang anak ko, maulan pa rin kaya hindi pa kami umuwi. Doon na lang kami sa may sala at nag-uusap kami ng tita ko. Nararamdaman kong tingin ng tingin sa akin si Ken, Mama Mia, at kami naman ang pinsan ko ay nagkakatinginan kapag hindi tumitingin si Ken. Hanggang sa nagtanong ang tita ko kung sino nga ba talaga ang ama ng bata at napakaganda raw ng bata. Ako nung mga panahon na yon ay umingiti-ngiti lamang pero sobrang kaba na ang nararamdaman ko. At nung tumila na ang ulan ay umuwi agad kami. Hindi ko talaga nilingon si Ken. Nung dumaan ako sa harapan niya, Mama Mia, ay tinabunan ko pa ng lampi ng mukha ng anak ko. Alam kong tingin siya ng tingin sa anak ko. Nakahinga lamang ako ng maluwag nung nakarating na ako sa bahay. Sobrang kaba talaga ang naramdaman ko nung nasa bahay ako ng pinsan ko. Natakot ako at baka magkaalaman ng matinding sikreto. Kinagabihan ay nasa kwarto lamang kaming dalawa ni baby. Mga 9 p.m. na noon pero hindi pa rin siya natutulog. Para bang nakikinig lamang siya sa paligid na maingay pa pero hindi naman siya umiiyak. Nagulat na lamang ako, Mama Mia, nung tumunog na may nag-chat sa akin sa messenger. Nung binuksan ko yun, ay mula yun kay Ken. Magandang gabi, Jo. Kumusta ka na? Pwede ba tayong magkita ngayon at mag-usap? May gusto lang akong itanong sa'yo. Hindi agad ako nag-reply dahil sa takot ko, Mama Mia. Napakarami kong iniisip nung mga panahon na yon. Bakit bigla siyang nag-chat? Ayokong replyan siya. Bahala siya sa buhay niya. Wala akong balak na ipaalam sa kanya ang tungkol sa bata. Nung gabing nag-chat siya sa akin ay hindi talaga ako mapakali. Napakarami kong iniisip kung bakit bigla na lang siyang magparamdam, kung anong kailangan niya, kung bakit gusto pa niyang makipagkita at makipag-usap. Nabother ako kinabukasan, Mama Mia, dahil nag-chat siya ulit. Kaya yon, blinak ko na siya para hindi na siya mag-chat dahil natatakot na ako. Naguguluhan ako kung ano ang dapat kong gawin. Mama Mia, tinitignan ko lang noon ang anak ko na umiiyak habang binablock ko sa messenger yung papa niya. Sorry anak. Sorry kung hindi kita maipakilala sa papa mo. 1 week, Mama Mia, mula nung blinak ko siya. Sunday, galing kami ng simba ng pamilya ko. Lunchtime na noon nung umalis ang mama at papa ko at kami na lang ng kapatid kong naiwan sa bahay. Pumunta din yung kapatid ko sa kapitbahay namin so kami na lang ng baby ko ang naiwan sa bahay nung mga oras na yon. Nilagay ko siya sa crib at nandun siya sa may sala. Natutulog habang ako ay naglalaba ng mga damit niya. Biglang dumating yung pinsan ko. Jo, may naghahanap sa'yo. Mama Mia, yung ate ko ay parang hinabol ng 10 demonyo dahil humahangos siya sa kakatakbo. Sino ate? Si Ken, andun sa bahay. Biglang dumating. Nagulat nga ako hinahanap ka. So pinapunta ka niya dito? Siya ang nagsabi sa'yong puntahan ako dito? Oo. Nag-chat siya sa akin nung nakaraang linggo. Gustong makipagkita pero hindi ko nireplyan. Blinak ko siya. Ganun ba? Bakit daw? Ewan ko kung anong kailangan niya.
Baka alam na niya na siya yung ama ni Kendra. Imposible, ate. Wala namang ibang nakakaalam tungkol sa pagbubuntis ko kundi ikaw lang naman, 'di ba? Hindi nga siya nagparamdam sa akin nun eh. Bahala siya. Sabihin mong busy ako at wala akong oras makipag-usap sa kanya. Sure ka ba talagang ayaw mo siyang harapin? O ate, sigurado ako, ayoko siyang harapin. Mama Mia, nainis talaga ako sa kanya nung mga panahon na yon. Nakakainis isipin. Siya pa talaga itong namemerwisyo ngayon sa ate ko? Dati hindi ko nga siya makontak. Hindi ko maintindihan kung ano bang dapat kong mararamdaman. Halo-halo na ang nararamdaman ko. Inis, galit at kaba. Hanggang sa nakita ko na lang na papunta ng bahay namin si Ken. Kinabahan ako noon na para akong na-paralyze sandali dahil hindi ako makagalaw, Mama Mia, sa sobrang kaba nung nakita ko siya. Anong gagawin ko? Anong iisipin ko? Anong sasabihin ko? Kung ano-ano nang pumapasok sa isip ko, Mama Mia. Tatakbo ba ako at pagsasarhan ko siya ng pintuan? Kukunin ko ba ang baby ko? Tapos tatakbo kami papunta sa kwarto? Para akong may malaking utang nung mga panahon na yun na tago ng tago sa pinagkakautangan ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, Mama Mia. Nung nakapasok na ako sa loob at nasa sala na ako ay nakita kong nasa may pintuan na si Ken. Tapos bukas pa yon. Nanlaki talaga ang mga mata ko nung nakita ko na siya. Magandang tanghali, Jo. Nasa may pintuan na siya at nakatayo pero hindi pa pumapasok. Mama Mia, naguguluhan na ako. Nararattle na ako kung anong gagawin ko. Sa sobrang kaba ko ay bigla akong natisod sa paglalakad ko papunta sa crib ni baby. Kasi umiiyak na rin ito kaya dali-dali ko siyang kinuha. Napakahirap pa naman itong baby ko kapag nasimula ng pag-iyak dahil ang tagal-tagal tumahan. Magandang tanghali din, sir. Magkautal-utal kong sabi dahil sa sobrang kaba. Umupo siya, Mama Mia. Pagkatapos ay umupo naman ako sa kabilang upuan para padidehin ng anak ko at baka umiyak na naman ito ng todo. Hindi ko tinignan si Ken nung mga panahon na yon. Ewan ko kung bakit. Bigla na lang umiyak ng pagkalakas-lakas ang baby ko. Dumidede siya ng konti pero binibitawan niya at umiiyak na naman. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kanya. Natataranta na talaga ako nung mga panahon na yon, Mama Mia. Natataranta ako lalo pat kapag todo-todo ang pag-iyak ng anak ko dahil nagbabayulat ito. Honestly, hindi ko talaga alam kung paano pasayahin ang anak ko. Hindi ko alam kung paano ito patahanin, maliban na lamang sa pagpapadede sa kanya. Noong bagong panganak pa lang, ang anak ko ay hindi naman ito iyakin. Nakakatulog lang naman ito, Mama Mia. Pero nung nandito kami sa aming probinsya, ay bigla na lang siyang naging iyakin na hindi ko malaman. Yung mama ko at yung papa ko ang nagpapatahan sa kanya pero paano ko magagawa yun ngayon wala sila. Sinayaw-sayaw ko yung anak ko pero iyak pa rin ang iyak. Hanggang sa napansin na ni Sir Ken. Mama Mia. At napapansin ko na rin na parang nag-aalala siya na tinitignan niya ako. Tumayo siya at nilapitan niya ako. Nung nakalapit siya, hindi ko na napigilan ang emosyon ko at napaiyak na rin ako. Hindi ko kasi mapatahan yung anak ko. Para akong walang kwentang ina tapos may kaba pa akong nararamdaman sa puso ko at baka malaman ni Ken na siya ang ama ng pinaghihele kong bata. Ako na yan. Dahil natatakot ka na, no? Kahit nahihiya ako, Mama Mia, ay binigay ko ang bata sa kanya dahil kinukuha niya ito. Siyang sumayaw-sayaw para sa anak ko. Mama Mia, tinitignan ko lamang si Ken habang isinasayaw-sayaw niya ang anak ko. Napakagaling pala niyang magdala ng bata. Siguro may anak na rin sila nung kaniyang asawa, nasa isip ko. Medyo tumahan na ang baby ko sa kakaiyak. Hindi na masyadong malakas ang boses niya. Jo,
Bigyan mo naman ako ng lampin. Sumusuka ng gatas eh. Tumatakbo na naman ako para kumuha ng lampin at binigay ko agad sa kanya. Mama Mia, natatakot talaga ako nung mga panahon na yun pero habang tinitignan ko siya, nakarga-karga ang anak namin. Para akong nahiya. Parang napakarami niyang alam sa bata kaysa sa akin na nanay. Parang alam na alam niya kung paano ito alagaan. Nakalimutan ko sandali ang galit at inis na nararamdaman ko. Imbes na awayin ko siya, Mama Mia, ay parang na-amaze pa ako sa ginagawa niya. Tumayo siya mula sa kanyang pagkakaupo habang karga-karga pa rin si baby. Hindi na niya pinalik sa akin ang bata, Mama Mia. Mga 15 minutes to 20 minutes siguro niya itong karga hanggang sa makatulog na ulit ito. Lagi lang akong nakatingin sa kanilang dalawa at para bang yung puso ko ay natutunaw na rin sa nararamdaman ko nung mga panahon na yon. Hindi pa rin tumitila ang pagtulo ng mga luha sa mga mata ko. Ewan ko kung bakit na emotional ako sa nakita kong pagtatagpo ng aking mag-ama. Naku naman, masyadong mahaba itong kwento ah. Bukas naman ang part 2 ng ating kwento. Medyo mahaba to pero worth it naman talaga. Promise ko yan sa inyo. Kaya makinig kayo kinabukasan, okay? Don't forget to like and share this video. And don't forget to subscribe to our channel and click the notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing may bago tayong video na ilalabas dito sa channel natin. Maraming salamat. Hanggang bukas pong muli, ako ang inyong Mama Mia. Magandang araw and enjoy the rest of your day. Paalam!